Sa isang YouTube channel na tinatawag na Onyut Team Vines, ibinahagi ng batang si Ching, kasama si Ma'am Aya, na nakita nila si Nenita kagabi habang naghuhulog ng piso sa Wi-Fi. Sila Onyut, Ching, at Ma'am Aya ay mga kabarangay ni Sir Edito at Nanay Lorna. Ayon kay Ching, may magandang balita sila para sa mga tagapagsubaybay ng Pugong Biyahero, dahil nakita raw nila ni Ma'am Aya si Nenita kanina. Kwento ni Ma'am Aya, lumabas daw sila ni Ching para maghulog ng piso sa Wi-Fi, pero pagdating nila roon ay nakita nila si Nenita. Nilapitan agad ni Ching si Nenita para kausapin. Nagpasalamat si Ma'am Aya dahil nakita na si Nenita at nakauwi na ito, kung totoo mang nawawala siya. Ang channel na Onyut Team Vines ay pagmamayari ng mga kabarangay rin ni Sir Edito at Nanay Lorna. Si Ching ay ilang beses na ring isinama ni Sir Edito sa mga personal na lakad, na na-feature sa kanilang mga vlog. Sa naturang video, sinabi ni Ma'am Aya at Ching na nakita nila si Nenita sa Wi-Fi hub habang nag-i-internet. Pinakita rin nila ang video kung saan nilapitan ni Ching si Nenita at kinausap ito habang nagwa-Wi-Fi. In-upload nila ang video sa kanilang YouTube channel. In-upload nila ang naturang video sa kanilang YouTube channel kahapon, Biyernes, June 10, 2025. Ngayon, may dalawang posibleng kahulugan ng pangyayaring ito. Posibleng nakabalik na talaga si Nenita dahil matagumpay siyang nabawi ni Sir Paul mula sa lalaking kasama niya. O baka naman hindi talaga nawala si Nenita, at prank lang ito mula kay Sir Paul. Alalahanin natin na sa huling update ni Sir Paul ay tinakbuhan sila nung lalaki dahil ayaw ibigay si Nenita, kaya mahirap paniwalaan na nabawi na siya. At kung maglalabas pa ng mga susunod na video si Sir Paul na kunwari hinahanap pa rin si Nenita, kahit nakita na ito ng mga kapitbahay sa lugar nila, abay tila may kalokohan na ito. Samantala, natanong ni Sir Edito si Nanay Lorna kung buo na ba ang pasya nito na bawiin si Nenita mula sa lalaki. Sumagot naman si Nanay Lorna na iyon talaga ang gusto niya, ang bawiin si Nenita mula sa lalaki, dahil pakiramdam niya ay parang nababaliw na siya. Lagi raw siyang sumasali sa brigada eskwela kahit wala naman si Nenita. Buti na lang daw at walang nambabastos o nang aasar sa kanya sa paaralan kung saan siya tumutulong, dahil lagi naman daw siyang nakatawa at kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Hanggang ngayon, iba na talaga ang takbo ng kanyang isipan dahil sa problema niya kay Nenita. Talagang desidido si Nanay Lorna na bawiin si Nenita dahil gusto niyang mailagay ito sa magandang buhay. Si Nenita na lang kasi ang natitira niyang anak na dalaga. Sinabi ni Nanay Lorna kay Sir Edito na talagang babawiin nila si Nenita. Kumain lamang daw siya ngayon kasama si Edito dahil pinilit siya nito, at bilang paggalang na rin sa kanya. Tinanong siya ni Edito kung ano ang gagawin niya kung sakaling ayaw ibigay ng lalaki si Nenita. Sumagot si Nanay Lorna na hahabulin niya raw talaga ang lalaki at hahampasin. Kung sakali raw na may madampat siyang itak, tatagain niya ito. Sinabihan siya ni Sir Edito na kung ganoon ang gagawin niya, maaari siyang makasuhan, dahil iba na ang panahon ngayon. Halimbawa, kung saktan niya ang lalaki, siya ang magkakaroon ng kaso, hindi tulad noon. Payo ni Edito kay Nanay Lorna na dapat ay kalmado lang siya, at kung galit man siya, idaan na lang ito sa maayos na pakikipag-usap. Ang layunin lang naman nila ay mabawi at makasama muli si Nenita pagbalik nila. Muli siyang tinanong ni Sir Edito, paano kung wala si Nenita pagdating natin doon? O kung andoon man pero ayaw sumama, at ayaw din siyang ibigay ng lalaki, ano ang gagawin natin? Ayon kay Nanay Lorna, wala raw talagang respeto ang lalaki sa kanila. Hindi naman daw niya ipinanganak si Nenita sa punong kahoy kundi sa loob ng bahay nila. Kung may gusto man daw ang lalaki kay Nenita, sana'y pumunta ito sa kanila at kinausap siya ng maayos. Sabi ni Edito, hindi naman masama ang ganoong paraan, ang makipag-usap, at hindi masasayang ang oras nila gaya ngayon. Imbes na nasa bukid at nagtatanim ng palay si Nanay Lorna, nandito siya ngayon, naghahanap kay Nenita. Payo rin ni Sir Edito sa kapwa nila katutubo, hindi ito ang tamang gawain. Kung may gusto ang isang lalaki sa babae, dapat ay humarap siya sa magulang, kay Nanay Lorna. Dagdag pa ni Edito, tingnan niyo si Nanay Lorna, hindi ba kayo naaawa? Noong isang araw, naglakad siya papunta rito, at ngayon, naglakad na naman siya pabalik. Sobrang pagod na siya, sana ngayong araw ay makuha na natin si Nenita.
Ayon kay Nanay Lorna, sana nga, at magpapasalamat siya sa Panginoon kung mababawi nila si Nanita. Nabanggit din niya ang kanyang palayan, wala na raw talaga, puro damo na ulit, dahil ilang araw na niya itong hindi nalilinisan sa kakahanap kay Nanita. Inaya na siya ni Sir Edito na kumain, at kahit wala siyang gana, pinilit pa rin niyang kumain upang lumakas. Ayon kay Nanay Lorna, nakakain na lang siya bilang respeto kay Edito. 2 araw na raw siyang hindi kumakain. Binibigyan siya ng kanin ng kanyang asawa, pero tinatapon niya lang ito dahil sa sobrang lungkot. Lagi raw siyang umiiyak at talagang problemado siya sa pagkawala ni Nanita. Sa isip daw niya, ako, kain lang ng kain, pero ang anak kong si Nanita, nasaan na kaya? Paliwanag ni Edito kung bakit hindi nakasama ang asawa ni Nanay Lorna sa paghahanap, dahil kailangan itong maghanap buhay sa bukid. Kung pareho silang aalis para hanapin si Nanita, wala na silang kikitain, at wala na ring makakain ang kanilang mga apo. Sila lang ng kanyang asawa ang bumubuhay sa mga ito. Payo pa ni Edito, huwag masyadong malungkot, at huwag mawalan ng pag-asa. May PB team pa sila na handang tumulong. Dagdag pa niya, kahit wala sina Sir Paul at Peter Paul, nandito naman si Edito. At kung may problema si Nanay Lorna, huwag siyang magdalawang isip na lumapit. Naniniwala ba kayo sa kasabihan ng mga Bisaya na, baalag saging, basta love 'em? Kung isasalin sa Tagalog, ang ibig sabihin nito ay, kahit saging lang ang kinakain, basta't may pagmamahalan. Ganyan ang pinaniniwalaan ni Nanita at ng lalaking sinamahan niya. Ayon sa lalaki, hindi raw niya kayang iwan si Nanita dahil mahal na mahal niya ito. Hindi rin daw sila maghihirap dahil napaghandaan na niya ang kanilang kinabukasan. May tanim na raw siyang abaka at iba't ibang pananim sa bukid. Pero pagmamahal ba talaga ang tawag sa ganito kung ang iniisip mo lang ay ang sarili mong kagustuhan? Kung tunay mong mahal ang isang tao, hahayaan mong maabot niya ang kanyang mga pangarap. Kung mahal talaga siya ng lalaki, sana hinayaan muna niyang makapagtapos si Nanita ng pag-aaral. Kung hindi man siya makapagtapos, sana ay hinintay niya man lang si Nanita na tumungtong sa tamang edad. Nakakainis isipin na ang dahilan ng pag-uwi ni Nanita ay dahil lang sa isang lalaki. Napakababaw na rason para talikuran ang isang pangarap. Kung mahal mo talaga ang isang tao, handa kang maghintay. Halimbawa, kung mahal talaga ng lalaki si Nanita, sana hinintay niyang makatapos ito ng pag-aaral, makahanap ng matinong trabaho, at maisip na ginagawa ito ni Nanita hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanilang kinabukasan. Kung sakaling matuloy man ang pag-aasawa ni Nanita at ng lalaki, nakakalungkot dahil parang sarili lang niya ang iniisip ng lalaki. Hindi niya iniisip ang magiging kinabukasan ng magiging anak nila, na baka masadlik din sa hirap tulad nila ngayon. Isa pa, bata pa si Nanita. Madaling manipulahin, madaling paniwalain, at wala pa sa tamang pag-iisip para sa mga seryosong bagay tulad ng pag-aasawa. Kaya siguro madali siyang natanan. May mga taong hindi man magaling sa pag-aaral, pero mahusay sa tunay na buhay. Meron ding magaling magdesisyon, kahit mahina sa akademiko. Pero hindi ko inakala na si Nanita, na binigyan na ng oportunidad para matuto, ay basta na lang tinalikuran ito. May tutor pa siyang kinuha para sa kanya, at talagang pinagtiyagaan siya ng pamilya ni Sir Paul. Pero isinantibi niya ang lahat ng iyon, at umuwi pa siya para lang sa lalaki. Kung prank man ito nila Sir Paul o kung totoo man talaga, sana huwag na siyang bigyan ulit ng pagkakataong makapag-aral sa tulong ni Sir Paul. Hindi niya ito deserve, sayang lang ang tulong kung wala siyang balak ayusin ang sarili niya. Hindi siya kayang bantayan sa lahat ng oras, at maraming ibang mas karapat-dapat sa tulong, katulad ni Mylene at Russell na seryoso sa pag-aaral at wala pang balak mag-asawa. Kung totoo man na sumama si Nanita sa lalaki para mag-asawa, sana si Sir Paul ay maghanap na lang ng ibang matutulungan, yung talagang handang tulungan ang